Hello, Wonder VAs! Magandang hapon po and welcome to our session for today. Hello, everyone! If you're new here, hello po. My name is Blessy and I'm one of the social media managers here at Vein Philippines, and I'm with my beautiful co-host for today, the operations manager of Vein Philippines, Ma'am Glenna. Good afternoon, partner, and welcome to Wonder VAs. Nakasama natin ngayon dito sa Zoom. And I believe live tayo sa Facebook. So, Yes. hello po sa inyong lahat. At kamusta ka naman ngayon, partner? Eto, okay. Hala, ang daming okay. Good to Okay hear. naman. Ikaw Yes. naman, kamusta ka ngayon, Yes. partner? Excited ako sa session natin ngayon kasi parang ano tayo ngayon, medyo light lang yung usapan natin. Hindi masyadong serious, okay? Yes. Ano lang, parang nagchichikahan lang. Yes. Yun ang vibes natin Catch ngayon. up. Catch up vibes. Yes. Hello guys! Paramdam nyo naman ang pagmamahal. Heart-heart nyo naman kami dyan. Meron dyang react button. Pindutin yung parang maliit na heart. Hello! Welcome! Ang dami natin ngayon. At ang dami din natin sa Facebook live stream. Hello everyone! Talaga namang nakaka-excite ngayon yung pag-uusapan natin, ma'am. Kasi lagi ko yan binabanggit sa ano natin, sa mga TikTok videos natin Mm. na mag-join sila ng webinar kasi iba yung feeling pag nagja-join ka ng mga webinar or yung mga ganitong session ng VAIM Philippines, and it is for free. Baka nagtatanong na naman dyan, uy, baka may bayad. Uy, wala po. Ito ay for free. Wala po tayong babayaran at mag-e-enjoy ka pa dahil marami kang matututunan, marami kang maririnig na mga stories and learnings. Di ba, ma'am? Mga inspiring na mga journey, mga Mm-mm. share natin na mga learnings, na mga iba't ibang niche ng Yes. PUBA. Totoo yan. Ang daming mga take away ba yan? Lalo na sa Hmm. mga first timers. Sino ba dito yung first time Taas din umattend pala. today? Oo. Yan. Oh, kaya wow. Wow, ano button? Meron diyang wow eh. Para Ayan. makita natin mga first time. Pwede din yung react button na wow. Ayan. Ang dami pa din nila. Welcome sa inyo. Wow. Ang dami pa din, first timers. Hello everyone. Yung mga nasa Facebook din, di ko nakikita pero baka may nag-wow din doon. Pwede kayong Mm-mm. mag-click dito sa Zoom webinar link nandyan sa caption. Nandyan din sa comment section. So, click nyo lang yan. Ayan. Ma'am, before we start, no, parang magkaroon naman tayo ng official introduction ay magkaroon tayo ng house rules. Yes, as always, para nakikinig tayong lahat sa ating speakers, kung sino man ang nagsasalita. Okay, I'm going to share my screen. Ayan. Hindi naman ako naglalagan, no? Hindi. Sobrang clear. Muna tayo. Ano-ano nga ba yun? Dahil ngayon ay Q&A. So, Q&A na sa house rules natin. Pero isa lang naman ang mababago dyan. Alright? So, unang-una, and as always, no bashing or harsh words kapag mag-chat po tayo dito sa Q&A tab, which is yung po yung access ninyo para makausap kaming mga panelists. Dahil ang chat box ay disabled po para sa inyo, pero makikita namin lahat ng mga messages nyo. Alright? So, please use kind words only. And then number 4, please use your real name on Zoom para naman ma-shoutout namin kayo at malaman ninyo na yung question ninyo ang kasalukuyang sinasagot namin mga speaker or panelists. Alright? And lastly, this session is recorded. So, kung gusto niyo na mabalikan pa kung ano yung mga hindi niyo na-catch up sa mga latecomers, don't worry dahil ipopost natin to sa ating YouTube channel. So don't forget to like and follow our YouTube channel. Okay? So para updated kayo kung ano ang mga nakapost doon. So yun lang. Happy and enjoy learning. Thank you. Back to you. Yun. Thank you, ma'am. Ayan, ako naman ang mag-share ng screen para naman makita nila ang ating topic for today. Kita po ba yung sinishare ko ngayon, ma'am? Yes, virtual world Q&A session. Yes, ayan. So, ang ganda ng sobrang special. Special yung session natin kasi Q&A meaning question and answer. Parang magkukwentuhan lang talaga tayo dito, guys. Dahil kung meron kayong mga gustong i-clarify, ganyan, gustong mga parts na nako-confuse kayo, paano bang maging VA? How po? Yan. Oo, kasi marami pa tayong nakikitang how kahit na matagal na rin yung virtual world. Yes, at lagi tayong nagkakaroon ng webinar, pero ang dami pa rin nagtatanong, paano nga ba ma'am maging isang VA? Pero ayun guys, for this session, super special.
this is all about you. Kung meron kang mga gustong itanong, mga gusto mong ano ba tawag dito? Clarify Oh, kita. mga questions, type mo lang dyan sa Q&A tab. Q&A tab. Try nga natin kung gumagana yung Q&A tab. Pwede nyo ba Eh, i-type sa Q&A tab, how po? yan ang maganda. Type how Yeah. po now. Sige nga, tingnan natin. How po? Ilan ba tayo ngayon? Parang nasa 80. O dapat 80 yung 77. mag-how po Ay, dyan sa... ayan na. Ay, ang dami. Ang 14 dami nila. naman. Uy, thank you naman sa response nyo. Ha, ang daming H. How po? Sabi niya. Si Noel. Si Noel, nakita Ah, ko. How po? Ayan, ang dami. Everyday natin yan nare-receive sa DMs natin, sa comments, kasi mm, madami din naman talagang parang curious kung paano ba talagang maging isang virtual assistant at paano ba talaga nila sisimulan. Kasi, mm, di ba nakaka-overwhelm? Parang ang daming information, ang daming nagsasabi na mag-work from home ka na lang, mga mm. ganyan. So, today, sasagutin natin lahat yan. And kung meron kang mga follow-up question, kung nakapag-apply ka na din dito sa Vape, pwede, this is also your chance to ask us about your status and real-time natin yan sasagutin. So, before that, ma'am, so, di ba, ang dami nagtatanong, how po? Ikaw ba, ma'am Glenna? How did you start? Ay, Maiba ang tayo. tanong Ikaw naman yan. ang Ikaw naman Ako ang pala ang tatanungin. interviewin ngayon. Okay. Oo. So, yun. Way back 2021. So, doon nag-start yung journey ko as a VA. Siguro, ready naman ako sa slide. Yan. Yeah. So, 2021 yan, pandemic time yan eh. So, eto muna yung background ko. I'm a BSBA major in Marketing Management graduate. So, shout out sa aking alma mater, PLP. So, taga-Pasig dyan. Hello. So, yun. Ayun nga, 4 years kasi, 2021, social media manager. Yan yung unang niche ko na inumpisahan dito. Kasi, una talaga, wala naman kaming internet dito sa bahay kasi nga, on-site yung work namin pareho mag-asawa. So, nung nag-pandemic na, syempre, lahat na nasa bahay, bawal lumabas. Yes. So, pakabit kami internet. Tapos, syempre, para makapag-continuous ng work, um, yun nga, may internet connection, may additional na bayad, pero nabawasan ng sahod kasi nga pandemic humina ang trabaho. So sabi Mm. ko, scroll lang ako ng scroll sa social media. Mm. Sabi ko, kailangan ko na may pambayad sa internet. Oh, sabi ko, bakit hindi ko pagkakitaan yung pag-scroll ko ng social media at makapagbayad ako ng internet. Ito talaga yung concern ko. Sabi ko, nagdagdag ako ng bayad. Bakit hindi ako humanap ng way para mabayaran yon? At meron akong Yeah. extra income during pandemic. So, yun yung naisip ko na social media na niche. And yun na naman yung gusto ko kasi may mga creatives, mahilig ako dyan. Tapos, dumaan pa sa feed ko si Mami MK. Shoutout sa'yo, Mami MK. Ikaw naging inspiration ko na Ah. dito sa virtual assistant. And yun nga, na-meet ko siya lately. And yun, inaral ko yung Canva, tapos nag-offer ako ng mga pro bono services sa mga kakilala ko. Yun na yung sinabi ko na experience ko. And thankfully kay Miss Eliana na pinagkatiwalaan niya ako na though wala talaga ako yung actual client na magagawa ng SMM, ay dito ako napunta sa Bing. So, hindi pa siya Bing before. So, kung may nakakasunod dito mga OG, feel pa siya. So, ako yung gumagawa ng mga graphics no, nagpo-posting. Ang daming social media platforms. May Quora, LinkedIn, YouTube, IG, Facebook. Yan. Grabe. May English Lahat. na may Hebrew side pa kasi syempre si Boss Yuval, gusto Ah. na, di ba? So, yun. Natuto ako doon. Tapos yun, naipasa na yung social media. At napunta na nga kay Nobles. Yan. Yes. So, shoutout dyan sa mga, kasi millennial baby ako, mga, Yun. wag na yung eksaktong Huwag year. na banggitin yung taon. Nasa, Huwag na alam mo na pag-usapan. millennial, nasa 80s, late 90s ba? Okay. So, food lover ako, and pag sinabing food lover, mahilig tayong kumain. Pwede niyo ako imbitahin sa mga Anli Food, sa buffet, panlaban yan. Okay. Yes. To the point na kahit alas 12, basta gising, wait, tara, kain naman tayo, bili tayo nun. Mga ganun. Ganun ka food lover. Yes. Kahit saan. And I am a proud mom of two beautiful Yes. daughters. Yan. So sila din ang naging dahilan para
magstay ako dito sa bahay para matutukan ko sila. Siyempre, kapag mag-work ka, magbabayad pa ako ng magbabantay, di ba? So, at Mm. least ayun, hands-on ako, nakikita ko sila, ako pa yung nag-aalaga, prepare sa kanila. Mm. Lastly, I'm a TikTok affiliate, so promote ko na yung TikTok. Check Wow. out kayo dyan sa aking basket. So, suggest ko na kung gusto nyo ng mga passive income, try TikTok affiliate kasi budulin nyo na yung sarili nyo, may mako-commission pa kayo. Okay? Yeah. So, kung may mga interested dyan, message nyo lang paano mag-TikTok affiliate. Okay, welcome ako basta di ako busy. Okay? So, yun lang. Huwag masyadong mahaba pa. Baka magkaiyakan tayo. Alright? Ikaw naman, Bless. Oo. Interested ako sa story mo. Paano ka na VA? Naging VA, oo. Nakaka-inspire din naman yung kay mama. No? Nagsimula sa kailangan magbayad ng internet. Oo. Dahil sinimulang magpakabit na internet. Yun Oo. talaga ang kauna-una. Pero of course, main reason na din is family talaga, di ba, no, ma'am? Mm. Yan talaga ang reason natin bakit tayo nagpapatuloy, bakit tayo humahanap ng ways para maayos lahat ng bagay. So, maiba ako. Hello guys, I'm Blessy. Kilala niyo naman na ako as one of the social media manager here at Vein Philippines. So, nagtapos po ako ng entrepreneurship talaga ang pinagtapusan ko. So, connected sa businesses. That's why yung heart ko and yung passion ko is more into ma'am, mga marketing, ganyan, mga na-amaze ako sa mga businesses. That's why siguro din yung heart ko is napupunta more on social media part. Kasi ngayon iba na 'di ba? Parang dati hindi naman super uso ang social media pero Mm. sa age natin ngayon, sa era ngayon, parang lahat ng businesses, pag walang Facebook, walang Instagram, walang TikTok, Oo. parang ang hirap na mag-generate ng sales, ang hirap ng, kumbaga, Totoo. paganahin. So, it's Mm. our way na rin, parang necessity, for me necessity na rin talaga ang social media. So, I've been a social media manager and content creator for 4 years na din po. 4+ years na din. And nag-start yun college, college years kasi nung college, ma'am, pinaggagawa kami ng business implementation. So, that moment, nagkaroon ako ng first-hand experience sa social media. Pinag-handle ako nung mismong business namin kasi hindi kami makakagraduate nang wala kaming business. Mm. So, Buti na lang, kailangan, itis kayo. Oo. oo, buti na lang. Ewan ko, baka, pero dati hindi ko to gustong course. Mm. Pero ewan ko, bakit dinala ako dito ni Lord? Kasi siguro din talaga, maraming reasons, maraming purposes. So, ayun, fast forward, eto na po ako ngayon, working from home. 4 years na po. Pero 1 year pa lang po ako dito sa VIM. So nakaka-enjoy talagang ang dami kong naging experience, ang dami kong naging na-meet na people, and isa pa akong proud na Gen Z. Si Ma'am Millennial, dito naman sa side na to ay Gen Z. Sa mga Gen Z lover dyan, pa-heart-heart naman, ng mga nanonood ngayon na Gen Z. Yeah. Mahilig sa kape, mag-heart-heart din kayo dyan at mahilig sa music. So, yun po ang personality ko. Coffee lover, music lover na cat mom din po. Mahilig sa cats, like Clarice. Burn, mom. Yes, fur mom. Dati marami kaming cats, ngayon nagbawas dahil Ah, ang ilan na hirap lang sila? galay. 5 na lang sila ngayon, ma. Pero ang hirap kasi ng ngayon, ng life. Grabe pagka fur mom ka, ang dami mong pagkain pa lang ng pusa eh. Ang hirap na i-maintain. Pero ayun, that's me. I'm passionate about authenticity, creativity, and kaya ako napunta dito sa social media management. Dati po wala akong idea na yung ginagawa ko pala is social media management. So dati phone lang ginagamit ko. Tapos naturo lang sa school yung Canva, na yun do yung pang graphic edit. So yun na pala yung social media management hanggang sa nakakapanood ko ng mga webinars like dito sa VAME, yung mga webinars na ginagawa po natin. Kakapanood ko ng mga ganon, ng mga free resources sa YouTube. Kakascroll ko. Nagkaroon ako ng interest na why not maging VA na din ako kasi ang hirap. Na-try ko po mag-work on site. So, naranasan ko, yung mga sinishare ko sa TikTok na experience, talagang nangyari po yun, yung mga traffic,
yung Oh. mga hirap, 'di ba? 'Di ba ma'am na-experience na-experience mo din naman ng pagiging on-site. So from there on, nakapag-decide ako na ayoko na mag-on-site. Kung bibigyan ulit ako ng pagkakataon na Ah. babalik ako ng on-site, tapos wala ng option, parang iiyak na lang ako sa side. Kasi ang hirap ng naka-on-site. Though, masaya din naman siyang experience dahil marami kang magiging knowledge, marami kang makikilalang tao. Pero, ayun, nag-opt po ako sa work from home dahil yun yung pumasok sa lifestyle ko. At yun yung masasabi ko talaga na nahila ko mentally. Nag-ano na, maiyak ba ako dito, ma'am? Ano ba yan? Mukhang hindi naman. Pero yun ang masasabi ko, yung time freedom talaga yung pinaka nagustuhan ko sa pag-work from home and yung mentally naging okay ako. Talagang all in all naging okay ako. So, yun lang. Siguro mamaya pag-usapan natin yung mga ganyan-ganyan. Para matuwa ka, sabi dito ni Jeffrey Colala, Ultimate Dancer of Vain Philippines. Ay, grabe ka naman. Iya. Sumayaw talaga. Oo. Thank you. Pero ayun po, moving forward, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Paano ba mag-start as a VA? So yun po yung start namin ni Miss Glenna. Nag-start lang siya talaga din from panonood ng mga webinars, pagta-try on our own, at pagte-take ng risk at ng action. Kasi hindi Lumabas natin kami sa comfort zone, gano'n. Yes, kasi hindi mo magagawa yan kung magsasabi ka lang ng how po, Mm. manggagawa mo siya kung gagawan mo siya ng action. Like, just like what you're doing right now, na nanonood ka ngayon ng session na to, at nag-take ka ng time to join our webinars or our sessions like this, kasi dito ka mag-grow at dito ka magkakaroon ng, kumbaga ng lakas ng loob na rin na makapakinig ng mga stories para simulan yung remote journey mo, work from home journey mo. So, yeah, moving forward, let's start na agad sa Meron pa part. tayong kasama dito na intern Ay, natin. Baka yes. naman pwedeng ma-interview muna natin si Sheila. Oo nga Sheila pala. pa ba? Naririnig mo ba kami? So, ayan, may ongoing internship SNM, ang VAME. So, si Sheila po ang isa doon. Sheila, paano ka ba nag-start? Ayan, so 2 points lang naman and hello everyone. 2 points lang yung share ko talaga today. First is yung background, paano ako nakapasok sa VAME as an intern. Then second is, ano ba yung naging benefit ko on this journey of having the internship with VAME. So, uh, nung nakapasok ako dito is because dun sa activity ni MK Bertolfo, which is yung apprenticeship program. So, I have joined that one and sobrang helpful niya kasi nakatulong siya i-update yung resume ko since may full-time job talaga ako aside from this internship. So nakakatulong siya in check nakukuha na din ako for interview regarding din sa mga full-time jobs offered, and then for this internship I'm continually growing, and ang benefit ko is mga training materials that I have gathered na talaga nagpa-improve ng knowledge ko about SMM, about starting from understanding the client, yung mga activities na kailangan gawin all throughout the SMM journey and up to the reporting part. So sobrang helpful talaga yung mga training materials na yun. And then secondly is yung mga actual experience na na-share na rin sa akin ng SMM team na talagang nakikita ko na, may opportunity pala talaga sa SM, knowing na it will increase your market moving forward. Pwede sa personal account mo, pwede sa engagement mo with other clients. So, sobrang helpful siya all throughout ng experience ko here in intern. So, yun lang yung share ko for now. And thank you for listening po. Nakaka-proud naman si Sheila. Yes, di ba? Heart-heart niyo naman si Sheila. Part Malay niyo one next yan. time. Siya na yung mag-host dito at saka sasayaw sa TikTok. Yes, nakikita nyo. Why not, 'di ba? Ayan, thank you, Alright, thank Sheila. you. Ayan. So, if ever may mga questions na agad kayo na gumagana dyan sa inyong mind, pwedeng i-chat nyo na agad dyan sa Q&A tab at sasagutin namin yan while doing our presentation. Drop nyo na dito sa Q&A, guys. Yes. So, part 1, ano nga ba ang mga bagay na kumbaga, kung ikaw ay beginner or aspiring virtual assistant, ano ba yung dapat mong alam as a VA? So, nilist down po namin dito yung mga
ano natin, dapat mong alam kung ikaw ay magsisimula as a VA. So, first of all, dapat alam mo kung ano ba ang pagiging isang VA. So, i-describe ngayon natin, i-understand natin yung basics of virtual assistant. So, VA or virtual assistant is someone who provides support services to businesses or entrepreneurs remotely. So, ito po yung mga tumutulong sa mga CEOs, sa mga business owners remotely. So, nang naka-work from home, pwedeng mag-work ka sa bahay, sa cafe, or anywhere basta meron kang internet access. So, yung mga common task po na ginagawa ng mga VA is, ito po sa makita niyo sa screen, first is admin work. So, marami po tayong mga pwedeng gawin na mga administrative work remotely na pwede nating maitulong sa mga CEO na in-apply natin or mga businesses na clients natin. So, marami kasing iba't ibang klase ng VA. Later on, discuss natin ano-ano yung mga VA na yon. And yung iba, nag-specialize sila dito sa first part, which is yung admin work, yung mga nagmamanage ng emails, yan, yung ginagawa nila, nag-aayos ng mga calendars. So, yung iba naman, nag-handle ng mga social media, yan, pangalawa. So, yun yung ginagawa, yun naman po yung ano ko, niche, social media management. So, from the term itself, social media management, nagmamanage ka ng social media ng client mo. So, maraming mga social media managers ngayon, sobrang in demand na siya ngayon, kaya ang ganda rin niyang niche kung gusto mong mag-VA. And I think isa sa mga madaling matutunan na masasabi ko kasi ang dami din niyang resources, mga free, mga webinars and courses. As long as alam mo yung mga trendings, alam mo yung mga algorithm ng isang social media. So, kapag ka mahilig ka sa social media, talagang nag-enjoy ka gawin to, then why not i-pursue mo na din as a VA. So, meron naman po nagfo-focus sa common task which is customer service, meron din nag-graphic designing, data entry, and more. So, pwede kang mamili kung saan ka mas magaling. So, meron mga nababasa ako sa comments, sabi nila, paano ba? Hindi ko alam kung saan talaga ako magaling. Kasi may mga ganun talaga, mga hindi nila masabi kung saan ba sila nag-enjoy, saan ba nila nakikita yung sarili nila na nag-excel. So, sa akin noon, ang ginawa ko is, I I check kung saan yung parang nag-reassess ako ng sarili ko from nung nag-aaral pa ako hanggang sa nagtrabaho na ako ng on-site. Tapos ni-reassess ko yung sarili ko kung saan talaga ako magaling. Like dati nung nag-aaral ako, gustong-gusto ko no na nagre-research. Gustong-gusto ko na natatapos yung isang bagay ng mabilis or na-organize yung mga bagay, which is pumapasok din siya sa niche na social media management or admin work. So, kung isa ka sa mga tao na mahilig mag-research, isa na rin yung skill as a VA kasi dapat resourceful ka pagka VA ka. Dapat ano ka yung parang walang bagay na imposible. Parang gano'n. Parang lahat ng bagay gagawin mong possible through the use of internet and through the use of Uncle Google. Kasi si Google ang ano natin dito, ang kakampi. And magagamit talaga natin siya in our VA journey. So, ito yung mga common task na ginagawa mo as a VA. Pero may mga VA na nag-specialize talaga. Depende sa skill na gusto nila at depende sa skill na uh, napupusuan nila. That's why we're doing webinars na may mga target na niche. So, kung mapapansin nyo, last week, ano nga ba yung last week, ma'am? Monday.com, 'di ba? Yung ano natin, CRM naman yon. So, meron naman mga bookkeeping, copywriting, sobrang dami. Mamimili ka na lang kung saan ka talaga, kumbaga, na-enjoy yung bagay na yon. So, for me, ang na-enjoy ko talaga is yung paggawa ng mga social media
creations. Ayun. Ay, napindot mata ma'am ang raise hand. Meron ba siyang... Yes, kasi gusto ko lang sabihin, kasi sakto yung discussion mo sa Mm, sinasabi ni Filipina Arceo. Sabi niya, para ang hirap po pumili ng niche. So, sa mm, akin ang sagot yun dun sa sinabi ni Bless na i-assess mo yung sarili mo at dun mo malalaman kung ano yung gusto mo na gawin. Huwag kasi yung ano yung work na napipilitan ka lang, nahirap yun. Do what tama. you do. Do what you love pala. Yeah. Yes. Sabi nga nila, meron niyang kasabihan na if you love what you are doing, you don't feel like you're working at all. Yun Yes. yung parang quote na nabasa ko before. Kasi pag mahal mo yung ginagawa mo, or pag na-enjoy mo yung ginagawa mo, parang magaan na lang siya eh. Parang magaan na lang lahat ng Oo. bagay. Like for example, hindi mo gusto yung mga numbers, pero inaaral mo yung bookkeeping. Ano, di ba? Hiwalay ng mga Oo. pananaw mo tapos yung gugustuhin mo. Gano'n. Doon ka sa Yes. maganda. Agree. Doon ka sa gusto mo, Gusto yung mo. na-enjoy mo talagang gawin. So, yun nga, tandaan nyo guys, reassess nyo yung sarili nyo. Kasi ikaw lang naman nakakilala sa sarili mo. And also try to talk with your colleagues, talk with your friends, and ask them, tingin nyo, saan ako magaling? Kasi minsan yung nakikita ng ibang tao, hindi mo nakikita sa sarili mo. So, minsan, yung mga sasabihin ng friends mo, sabihin nila na, ay, ano ka, marites ka, in a good way. Kasi, kumbaga, kung marites ka in a good way, pwede mo siyang gamitin sa marketing. So, imarites mo yung product or service ng client mo, o, di ba? Pwedeng Tama. ipasok mo na rin yun as a skill mo, pero wag mo ilalagay sa resume mo na skill, marites. Pwedeng ilagay mo doon, Certified skill, Marites. certified, official. May certification pa. Hindi, kumbaga, let's turn our, ano bang tawag doon? Yung mga nakikita sa ating attributes into a positive way. Kung, ano man yung, minsan, yung nakikita ng mga ka-work mo sa'yo, like, sabihin nila, ay parang lagi kang ready, no? Parang lagi kang may dalang ganito, may dalang ganyan. Isa yun sa skill mo. Ang skill mo is you're always ready and you're always prepared. Pwede na ring maisama mo siya as a skill kung wala ka pang maisip for now. So, let's reassess ourselves and let's talk to kung may mga mentors ka, leaders, pwede mo silang tanungin, ano bang nakikita mo sa akin na tingin mo ay magandang skill ko. So, ayan. Ang ganda ng question ni, sino nga siya, ma'am? Ma'am Feli, I Na. forgot. Ano, ma'am? Filipina. 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 Wow, ganda ng pangalan ni ma'am. Ma'am Filipina. Ayan. So, moving forward, kung may questions na kayo dyan, guys, huwag kayong mahiya. Kasi sasagutin talaga namin lahat ng mga magiging tanong nyo. So, next sa slide natin is the basic requirements. So, now that we know ano ba ang pagiging isang VA, ngayon ay alamin naman natin ano ba yung requirements na kailangan natin as a VA. So, this is like a checklist na-share naman na rin namin to before, but just for the notes, kung meron po kayong mga ano dyan, pen and ball pen, maganda i-note nyo po ito at i-list down nyo as a checklist para malaman nyo kung ano ba yung mga kulang natin para makapag-start na tayo as a virtual assistant. So, first on the list is laptop or PC. So, ito laging tinatanong sa amin, provided po ba ang equipment? So, may mga companies po talaga na nagpo-provide ng equipment. But as a virtual assistant, dapat ay ready po tayo dahil isa to sa mga basic requirement natin as a VA. So, medyo mahirap po kasing magtrabaho ng walang sariling laptop or walang sariling PC. Or kung sa phone nyo siya gagawin, depende sa niche nyo kung sa bookkeeping kayo, medyo magaganyan yung mata nyo, kakatingin ng numbers. Kasi ang liit lang ng phone. Pero kaya namang mag-work sa phone, kaya lang, iba rin talaga yung naka-laptop at naka-PC. At minsan, yan na din talaga yung requirement sa isang job position. Like, hinahanap nila yung mga specs na ganito for a niche. Kung sabihin natin video editor ka, kailangan ng mas mataas na specs sa laptop or ng PC. So, yan ang number one natin na kailangan.
Pag may nagtanong po, do we provide equipment? Sorry po, hindi pa po sa ngayon, pero malay nyo, in the future, magawa na rin yan ni Babe, di ba, makapag-provide. Pero for now, talagang requirement po na magkaroon ng laptop or ng PC. And of course, dapat yung laptop nyo ay may kasama na ding headset at webcam. So yung headset po kasi ginagamit natin yan like this sa mga video conference, sa mga meetings. So maganda na rin na noise cancelling na din sana yung makuha natin na headset. Kasi alam niyo naman sa Pilipinas, minsan may mga tumitila ako na manok, tumatahol na aso, o kaya ano pa ba mga tumutunog sa inyo, mga Okay. karaoke, nagko-construction. So Yeah. lahat ng yan ay pwedeng kumbaga, hindi naman siya super malaking factor, pero syempre, para maging professional na din yung dating natin. Dapat yung mga gamit natin na headset or webcam ay yung high quality na din at yung makakapag-converse ng maayos with your client. Kasi, syempre, madalas na mangyayari yan. Pag naging VA ka, you will always, parang hindi naman always, may mga times na kakausapin mo talaga yung client mo or yung napag-applyan mo na company. Kasi, of course, that's our way of communicating with our client. Unless gusto lang nila ng chat-chat, good for you. At least, di ba, nakakapag-converse at communicate pa din kayo. But, as a virtual assistant, ang basic requirement natin is laptop na may headset at may webcam for virtual meetings, for other things like basta video conference. Okay? So, pang fourth naman po is, of course, kailangan meron tayong internet. So, sa internet kasi gagana lahat ng bagay, lahat ng ginagawa natin as a virtual assistant. So, alam nyo naman na to, hindi naman na to kailangan i-discuss ng part na internet, but it's a must. So, also, backup internet like data or ngayon ang dami na mga eSIM. Ayan, ayan ma'am, yung i-share mo naman yan sa iyong TikTok. Oo nga. Ito, ginagamit ko, share ko lang siya na, kunwari, yung LAN ko, hindi siya gumagana. Automatic siyang lumilipat sa Wi-Fi. Pag Wi-Fi, magsagap siya ng Wi-Fi. Mm. Tapos, yan, nagkakaroon ako, connected pa rin ako. So, merong mga Yes. ganito at merong parang ganito lang kaliit. So, yan, Mm-mm. mag-invest po tayo sa mga ganyan. Yes, mga backup internet signal or connection ng parang tawag niyan ma'am, 'di ba, dangle. Tama ba? Ayan, dangle. So, yan ang mga kailangan natin as a VA. So, ano pa ba? Baka na-check nyo na lahat nung pang fourth hanggang pang fifth. Ayan na. Quiet working space. So, before, nung nag-start pa lang po ako as a VA, ginagamit ko lang yung spare na room sa bahay na parang tambakan ng mga damit, tambakan ng mga sobra excess na gamit sa bahay. Kaya kung makikita niyo yung mga stories ko before, ano siya, talagang magulo talaga siya. Pero tahimik naman. So what I did is, nilagyan ko lang siya ng kurtina na plain. Tapos nag-set up lang ako ng simple table, simple na upuan, para lang magkaroon ako ng, kumbaga, space ko for myself pagka nagtatrabaho na ako. So, kung kayo po meron kayong mga kahit isang space lang sa house na pwede nyong lagyan ng maliit na cortina or parang, kumbaga DIY, yan, pwede naman. Basta quiet yung area at saka maliwanag ay good to, ano na yan, good to start off as a virtual assistant. Pero as time goes by, ma-upgrade natin yan, maayos din natin yan. At basta patuloy lang tayo na maging isang virtual assistant. So, pang six naman po is, ayan, communication skills. So, once na meron ka ng laptop, may headset ka na, may pwesto ka na, so yung susunod naman na kailangan nating requirement is good communication skills. So, ang dami nagtanong din sa ma'am, sa Facebook, sa YouTube, kailangan daw ba talaga na sobrang galing mong mag-English? Ikaw nga, ma'am. Ano bang mo dyan? Sagot mo dyan. O hindi. Ako nga, masasabi ko, may barok pa din ako. Ilan pa gusto yung kausap ko eh. Kinokonstruct ko pa. Kaya mas gusto kong chat na lang sana eh. Pero basta yun na-express mo yung sarili mo, use yung mo na lang mga basic words na lang. Huwag mo nang pahirapan na iisipin, ano ba yung mahirap na i-explain mo sa kliyente. Basta na-express mo na sa kanya, na-explain mo ng mabuti. Okay. Mm. Yes. Ayun nga, sabi ko din, dapat yung parang, basta conversational.
Oo, yung maintindihan lang niya yung nais mong iparating at maintindihan mo lang din yung gusto niyang ipagawa sa'yo, then it's already a good communication skill. So, hindi kailangan ng super fluent, yung talagang may accent. What are you doing? Yung mga ganyan. Yung iba, kunwari nagra-rap, kunwari pa, ano lang, pa-epic lang, pero ano na yung sinabi mo? Ano daw, ate? Masabi lang na, ano siya, fluent, kumbaga. Oo, pero hindi naman kailangan ng super super bilis mo magsalita ng English. Basta ayun nga, guys, conversational at basta naiintindihan ay goods na yan as a VA. Ayan. Next, ang requirement natin is resume or yung CV. So, alam naman na natin yan. Pag naghanap tayong trabaho ay kailangan talaga yan. Next po is email, of course. Diyan tayo makaka-receive ng updates. So, kung hanggang ngayon ay wala ka pa ding Gmail or email na ginagamit, I suggest gumawa ka na din talaga ng sarili mong email kasi sa digital world, sa virtual assistant world ngayon, gamit na gamit po ang email or Gmail. Kasi dyan po sinesend lahat ng updates, kung natanggap ka ba sa work, kung meron ka bang interview, kung meron ka bang mga other things na kailangan mong malaman professionally, dyan lahat sa email pumapasok. So, kung ano yung nilagay mo sa resume mo, dapat yun yung ginagamit mo na email as of now, na active. So, ayun. And then, pang-ninth is online profile. So, dati, wala akong ganito nung nagsisimula ako. Kasi kala ko, hindi siya effective, hindi siya gumagana. Kailangan kong mag-apply lang ng mag-apply at maghanap ng maghanap at hindi ko na kailangan ng online na profile. Pero ngayon, guys, sobrang effective. Kung nag-apply ka ngayon as a VA, napakahalaga na meron ka palang online presence. Kasi dyan ka nila hahanapin or dyan ka iba-background check ng mga ina-applyan mo. So, mahirap naman kung i-check ka nila through your personal Facebook kasi minsan may mga sinishare tayo sa personal Facebook natin na hindi akma sa professional world. So maganda magkaroon tayo ng online profile, yun yung tinatawag na LinkedIn or Online Jobs PH. So sa akin po, I suggest you create your own LinkedIn kasi po dyan sa LinkedIn ay ma-showcase nyo lahat ng pwede nyo i-showcase like your skills para siyang portfolio na din. Kasi sa LinkedIn, ito po yung parang Facebook ng mga nagtatrabaho. Facebook ng mga professionals, ganyan yung LinkedIn para madaling matandaan. Gawa po tayo ng online profile natin kasi yun nga, dyan tayo nakikita, dyan tayo background check, and also you can share your thoughts sa professional things or mga jobs about LinkedIn, kung anong insights mo sa working from home, insights mo sa mga trends ngayon na professional. Pwede mong ilagay dyan mga webinars na inatinan mo, mga events na inatinan mo, like yung mga kagaya ng sa VIM. So, pwede nyo pong ilagay dyan sa online profile nyo para, kumbaga, ano mo siya, nandyan makikita kung ano na pagtapusan mo, ano yung mga naging trabaho mo dati, para siyang online resume na din. Ganon. So, I suggest you must have your own online presence para mas makita tayo. Kasi sa ngayon ang dami na pong virtual assistant. Ang dami na pong iba't ibang klase ng VA. So, we must stand out. Dapat nagsa-stand out tayo. So, in what way? Sa paggawa ng online profile or online presence. So, yun nga po, si LinkedIn. Next is portfolio. So, may mga niches na nire-require talaga ng portfolio. Meron naman na hindi na kailangan. So, ang mostly na hinihinga ng portfolio is yung mga creative niches. Mga social media management, video editors, ano pa ba? Basta mga nasa creative side. So, yung iba po, hindi nire-require ng portfolio. That's why, mas nagpo-proceed sila or mas kailangan nilang mag-excel sa part ng interview. So, ayan po. And lastly is yung bank account. Of course, kailangan po natin yan para tayo ay ready na. So, once na natanggap po tayo at gusto na nilang mag-start tayo, of course, meron na dapat tayong bank account para doon na nila tayo makompensate. So, dapat ready tayo lagi.
Okay? So, yun po, 1 to 10, laptop, headset, webcam, internet, working space, communication skills, basta conversational, resume, email, online profile, portfolio, at yung bank account. Yan, Ma'am Glenna. Yes po. Yes, may dagdag ko lang. Sakto din yung sinabi mo sa portfolio kasi nanghihingi dito si Joanne Nugid ng tips po sa portfolio. At saka portfolio din ang concern ni Faith Tenorio kasi dati daw siya sa BPO as customer service. So, no need for those kind of niche kasi customer service naman po. Sa mga nabanggit ni Bless, yun. So, kapag kunwari, web designer ka, SMM, yun. Yung kasi yung kailangan merong proof na makita Mm-mm. si client na ganito pala siya mag-design, magaling. So, ito yung Mm. mga samples niya. Yun yung purpose ng portfolio. And Yes. then, dun sa resume, kasi lately, nagtitingin ako ng mga resume, may dagdag ko lang tip ha, kasi meron pa ding resume na parang biodata ang dating. Yung merong timbang may height, Mm-mm. hindi na po siya kailangan sa Yes. sa virtual. May napaka doon 58 kilos, 5'3", Mm-mm. hindi na po kailangan, hindi na po susukatin yon. At saka yung sa address, huwag niyo na po ilagay yung full address. Hindi rin naman po siya necessary. So, more of mga experience, kung ano yung mga tools na alam ninyong gamitin, yun po. Yes. Kahit yung mga um, ano ba to? Educational attainment, med list, ano na rin naman siya. Kailangan. Kasi Mm-mm. kahit naman high school, graduate or hindi ka nga graduate ng college, basta po inaral ninyo yung niche na itong pinapasok nyo po, qualified na po kayo. Hindi po kinakailangan ng diploma. Okay? Yun lang Yes. nadagdag ko. Agree. Oo, dami nagtanong nga niyan sa mga videos natin. Ay, kailangan ba nakapagtapos ako ng college bago ako maging Mm. VA? So, Ah. yun po ang kagandahan sa pagiging VA. Hindi na tinitingnan yung napagtapusan as long as you have the skills. Kaya Yun mong talaga. gawin yung trabaho na nilagay doon. Ito yung job description, nakatingin mong kaya mo, applyan mo. Mm-mm. Yes. Apply lang ng apply. Basta kaya. Ay, so sana Meron, nasagot. Okay. yes. Ayan. Meron pa bang question, ma'am? Um, ano po advice natin sa mga gumagawa pa lang ng portfolio SMM niche para sa literal na beginner? Zen Melocotones. Ayan, oo. Yun yung nabanggit ni Ma'am Glenna kanina na yung sinatawag na pro Verbal. bono. Hmm. Oo. Pro bono, meaning po ng pro bono is gagawin mo yung isang bagay in exchange of their testimonies at part na rin siya ng experience mo. So, let's say, meron kang kakilala na ang business niya is bakery. Yan. Business niya bakery. Tapos, gusto niyang magkaroon ng social media page. Pwede mong i-offer in a pro bono deal kung saan libre mong gagawin na i-manage yung socials niya, mag-video doon, maggawa ng graphic, tas i-post sa social media page niya. Ayun, ang ano mo, kumbaga, pwede mo na isama yun sa Hmm. portfolio mo. Hingin mo lang ng consent doon Ah, sa yun yung ano. magiging ex-deal ninyo. Oo, yun, parang ex-deal siya, tama. Parang ilalagay mo na siya kapalit yung free service na yun as part of your portfolio and your experience. Pwedeng hingi ka na rin ng ano sa kanya, feedback. Sama mo na rin sa ano mo, sa portfolio mo. Ayan. Okay. Tsaka maidagdag ko doon, yun, screenshot mo yung FB page na yun, katunayan na Mm, ito yung inaano mo, minamanage mo na FB. Yun. Sa mm, bookkeeping, hindi po kailangan ng portfolio, Miss Joanne. hindi na po. Sa ano na yan magkakausap-usap sa interview na. Ganun na ang labanan pagka bookkeeping. 'Di ba, ma'am? Oo. And also, experience na din. Isa yan sa chine-check ng mga rec- recruiters or mga hiring managers. Okay, moving forward. If may question pa kayo guys, type in nyo lang dyan sa Q&A tab at sasagutin natin yan kada may makikita tayo. Okay, so next po na pag-uusapan natin is soft skills you need as a VA. So ito naman po yung mga skills na Thank you. kailangan nating malaman as a virtual assistant and of course, mai-apply na rin. So kung meron ka na nito, then good thing for you dahil yan po talaga yung kailangan natin as a VA. So nakikita po ba yung screen ko? Parang
Naglalag Yes. yata. Ayun, kala ko nawala. Ayun, nawala nga. Ala, bumalik. Sorry guys. Okay, soft skills. First is communication. Yun yung sinasabi ko kanina. Basta conversational at naiintindihan mo siya at naiintindihan ka niya, written or verbal, then that's a good skill for us VAs. So, next naman is time management. So, yun nga, since we're working from home, merong thin line sa pagtatrabaho at paggawa ng household chores or mga bagay na ginagawa sa house like resting, sleeping, or eating. So, meron po diyang tinatawag na linya na dapat ay nakahiwalay po talaga. So that's why we must have this time management na magkaroon din tayo ng discipline as a virtual assistant since sobrang freedom kasi talaga kapag nag-work from home ka. So mahalaga na meron tayong time management na naayos natin yung mga task natin accordingly. So yung tip ko dyan is to write like a to-do list, magkaroon ka ng sarili mong sheet for your own at mai-time block mo lahat ng mga gagawin mo for a day. So, parang yung ginagawa natin sa mga client natin, kung VA ka na ngayon, may mga client na nagpapamanage ng calendar nila, ganun din tayo sa sarili natin. We must manage our own time accordingly and professionally dahil tayo po ay nagtatrabaho. Though working from home, pero dapat meron pa ding time management. Proactiveness, ayan, laging patuloy na kahit walang nakatingin, kahit walang nagbabantay sa atin. Sa iba may mga time trackers na may mga nag-screenshot. Dito po sa Vim, wala po kaming wala po kaming time tracker. But we always stay na active tayo at laging ginagawa yung mga task na ibinibigay sa atin. Next is willingness to learn. Ito yung laging sinasabi ni Ma'am Eliana tuwing nagkakaroon tayo ng ganitong session, yung hunger. Yung hunger na matuto. Kasi as of now, kahit na ilang years ka na as a VA or ilang years ka nang nagtatrabaho as work from home na individual, dapat willing ka pa din matuto kasi hindi lahat ng bagay alam natin. Marami pa din po tayong hindi alam. Marami pa po tayong dapat matutunan and dapat laging open tayo na tumanggap ng mga learnings. That's why we're joining this session, 'di ba? That's why we're doing webinars para magkaroon pa tayo ng maraming pang knowledge at learnings at inspiration na din kasi yung pag-work from home, medyo minsan may mga times na mag-burnout ka, may times na parang nade-drain ka. Ayun, dapat patuloy pa rin tayo na magkaroon ng sarili nating motivation in working from home. Next is adaptability. So, pag VA po tayo, isa sa mga soft skills natin is that flexible po tayo and nag-a-adapt. Kasi may times na may ipapagawa sa atin yung mga client na kahit hindi mo alam ay kailangan mong matutunan. So, I know may mga naka-experience na nito na nagkaroon na ng client before. Let's say, talagang VA ka, dapat marami kang, may papagawa siya like magpapagawa ng graphic design, dapat ano ka, yung, yun nga, willing to learn and adaptability. Flexible, talagang sinasabi ko nga kanina, yung mga imposible ay gagawin posible. Kahit anong mangyari ay gagawa ng paraan. So, sa tulong ng YouTube, sa tulong ng mga webinar at free resources. Next is professionalism. Yun nga po yung sinasabi ko na there's a thin line between working from home and yung mga ganap sa house. So, dapat talaga magkaroon. Yung sinasabi na sariling space that nakahiwalay talaga siya sa mga like household chores, sleeping area, para hindi tayo ma-distract or hindi tayo malipat sa ganoon. Though, pwede naman mag-quick break, pero wag naman super long break. Next is attention to detail. So, ayan po, mahalaga na ng skill ng VA is yung pagiging keen natin sa mga details kasi uh, ano to virtual to I mean digital. So one click pwedeng may mamali. So dapat maging ano tayo, careful, maging observant
At yun yung sinasabi na think before you click. Laging mapagpanuri at laging tawag dito, chine-check or ino-observe mo lahat ng bagay. So, yan lang po yung isa sa ay iilan sa napakaraming soft skills as a VA, pero once na meron ka na nito is pwede na tayong mag-start as a VA na unti-unti ay nadadagdagan yung knowledge natin, na-upgrade kung anong meron tayo ngayon. Yes, ma'am. Ayan. So, meron dito sakto si Rosel. Kasi sabi mo meron yung um, Rosel. kalimutan ko yung term, pero ang sabi niya, any tips on how to overcome yung apprehension that you'll be working alone? Unlike pag office-based, wala ka office mates na pwede kapagtanungan readily and will show you how. Kaya andyan sina Mm, YouTube University, yung mga yeah. ganyan. Tapos kailangan, meron ka ding gina-joinan na community para meron ka mapagtanungan, ganon. Yes. I suggest Facebook groups is the key. Ah, Kasi dyan marami ka ding magiging friends, marami ka ding magiging mga mentors, leaders. Kasi maraming Facebook groups na niche mo. Kuwari, ang niche mo is social media management. Ang daming Facebook groups na puro about social media management at pwede ka magtanong doon like, ano po bang strategy kapag ganito yung client na hawak ko? Ano po bang pwedeng gawin? Or kung may mga problems ka, pwede mong mapagtanungan. Pero sabi yun mo, nga, right, yun. sorry. Tuloy. Pero yun nga, oo nga, you're working alone, medyo nakaka-lonely nga sometimes. Pero siguro ang masasabi ko, pasok talaga ang working from home sa mga introvert, kagaya ko. Ah, parang you find peace kapag alone ka, di ba? Yes, yes. Okay. Ayun. May dagdag pa ako dun sa proactiveness din. Na kunwari merong sasabihin sa'yo si client na gawin mo to, huwag ka muna mag-decline. Comply muna before you complain. Itry mo muna. Like for example, yung ako, wala akong alam sa e-commerce dati. Sabi ni boss, mag-order ka. Kasi nag-e-commerce nun si boss, mag-order ka. Sabi ko, paano mag-order nun? Turuan niyo ako. So, pag nakitaan ka ng client mo na sa tingin nila kaya mo yung isang bagay, subukan mo. Huwag kang aayaw agad kasi opportunity yun para kunwari, ayan, naturuan na nga ako na mag-order. So, may ibang niche akong pwedeng applyan. Na pwede kang mag-order fulfillment, pwede kang gumawa ng e-commerce type of niche. So, yun, natutunan ko Yes. siya. Nag-order na ako ng mga panahon na yan. So, isa rin na Mm. naman yun sa niche na natutunan ko dito. Oo, another pwede mong i-add sa list mo na nagagawa mo, 'di ba? At Yan. saka huwag kang matatakot mag-fail. Oo, kasi dyan ka natututo. Oo, huwag kang matatakot kasi though talagang nakakatakot mapagalitan, nakakatakot Mm-mm. na mawalan ng work, pero kasi maging honest ka and huwag kang matakot na mag-fail. Tapos sabi mo na rin yung expectation mo na, boss, hindi ko yan, expertise, tatry ko lang, Mm. ha. Huwag ka Mm. mag-expect masyado. Yes. Yan. Para Maganda hindi rin 'yan. siyang fail. Yes, transparent. Mm-mm. Transparent ka din dapat talaga sa kliyente mo. Ha? Para, yon. Kaya mas maganda na parang friendship kayo ng client mo kasi para open lang kayo. Mm-mm, yes. Maganda mag-build talaga ng relationship with your client. Mm. Through communication talaga, guys. Oh, kaya huwag kayong matakot kahit barok-barok niyang English natin or Carabao, okay lang yan. Basta nagkakaintindihan kayong dalawa, okay yan. Meron ng client dati, hindi rin siya, magaling mag-English. So, chat-chat lang. Ay, pabor. Sige. Yes. Mas Chat. gusto ko yun. Chat na lang. Wag na. Oo. Pero maganda rin naman yung video like meeting kasi nahahasa naman yung English mo, kakakausap mo Ah, sa kanila. at saka yung interpersonal skill mo. Ganun. Yes, agree. Ayan. So, keep the questions coming, guys, dahil marami pa tayong pag-uusapan. So, kung may mga naisip ka ng biglang tanong, go lang. Sasagutin natin yan. So, eto po ang iba't ibang klase ng pagiging isang VA. Dati, akala ko, pag VA, lahat to gagawin mo. Ganun. Dati nung hindi ko pa siya naiintindihan talaga. Like, dati nung nagtatanong pa ako kay Ma'am Diana, parang nagsisimula pa lang ako nun, sabi ko, Ma'am, paano ba maging VA? Parang nagpo-post na ako nun sa TikTok. Tapos sabi niya sa akin, ha?
VA ka na sa ginagawa mo. Sabi niya, tapos tawa ako ng tawa. Yun pala yun. Yung pala yung VA, pagiging VA sa part ng social media management. So, yun yung, ano ko, funny story lang na naalala ko. Pero iba-ibang klase ng pagiging VA. We have here, yun nga, yung admin virtual assistant. We have social media virtual assistant. Ito yung kaninang na-discuss natin. Next is yung e-commerce. Yung ginagawa kanina ni ma'am, yung pagbili sa mga, yung dati bang work ni boss or dating business? Or May hanggang business ngayon? partner. Ayun, Yun business. ang gawa nila. Yan. Sa e-commerce VA naman, marami yan. May Amazon, may mga eBay, tama ba kung mga Shopify? Etsy. Yeah, Etsy yan mga ginagawa nila. Like, parang Shopee, Hmm. pero ibang bansa. So what you're gonna do is you're gonna do like ililist mo iayusin mo yung shop nila. Yan, yung pinaka gagawin mo. Yung mga listing, kung may mag-order, kung may mga ipaprocess. So, yun yung e-commerce VA. So, iba-iba siya ng ginagawa. Depende sa shop platform. So, yun nga, kung eBay, Amazon. At ito yung mga dati kong nakikita nung nagsa-search pa lang ako. How to become an Amazon VA, yung una ko nakikita dati. Dati sobrang sikat nun sa mga virtual assistant. So, maganda rin siyang matutunan kasi iba na yung ano natin ngayon, di ba? Iba na talaga ang businesses. Lahat online na. Pwede nang gawing online. So, magandang matutunan din na niche to kung mahilig ka sa ganong type of job. Kung nag-enjoy kang maglista ng mga product, nag-enjoy kang ilista yung ano ba yung ano tawag dito, mga type of product na yun. Let's say damit siya, ilalagay mo dun kung anong type of coat, type of fabric, mga ganyan, gaano kakapal, yan yung mga nilalagay sa ginagawa mong job. So, kung nag enjoy ka dyan, then go. Why not, di ba? Search ka na ng mga e-commerce VA resources or webinars. Next is Okay. real Share ko estate. lang yung dun sa e-commerce, kaya ako siya na-enjoy kasi para lang ako nag-check out ng Mm-mm. mga ano nandun sa cart. Oo. I-make sure mo lang na tama to yung size. Ganun lang. Mabilis lang. Wala Mm-mm. akong kausap-usap. Pwede kang mag ano, ng YouTube na tugtog. Tuloy lang yung kamay mo. Yun yung nagustuhan ko. Kaya maganda yan. Yun, o 'di ba? Kung isang ka sa mga kagaya ni Ma'am na gano'n, na-enjoy mo yung mga ganong type of job, pwede mo tong piliin as a niche. Kung nalilito ka pa ngayon, kung anong pipiliin mo. Next is real estate VA. Ito naman yung mga basta about real estate. So, about sa mga uh, Binibentang bahay. bahay or Airbnbs, mga ganyan. Nag-handle ng mga iba-iba, marami. Basta real estate, dyan naman papasok. Kung isa ka sa mga tao na mahilig sa ganon, Hmm. na-enjoy mo yung mga ganyan type of job na nagbebenta ng house, nag-aayos ng mga lupa, online mo lang siya gagawin. Hindi ka na hindi ka na pupunta-punta doon sa area or lugar. Yan, one of the niches na pwede mong piliin. Next is graphic designing. Yan naman, creatives. So, kung isa ka sa mga pinagpala ng mga talagang magaling mag-design, then why not choose this niche? Next is podcast or video editing. Mahilig sa mga pag-edit ng video. Yan, iba-iba siya guys. Customer support, medical, and financial. So, marami pa pong iba. Di ko yata na isama yung iba. Pero, yan po yung iba't ibang types of niches. So, kung sa ngayon, hindi mo pa rin alam, I suggest you join our webinars. Kasi, doon makikita mo, yung pala ginagawa ng isang, sabihin natin, CRM, ganyan, yung pala ginagawa ng copywriter. So, pwede kang magkaroon ng ideas sa pag-join ng mga webinars at magkaroon ka ng decision making na din kung anong pipiliin mo talaga as a VA. So, ayun. So, kung may questions kayo guys, type nyo lang dahil pupunta na tayo sa second part. Yon. Parang ang gusto mong sumagot mga 5. Ganun. Sige ma'am, mga 5. Pili tayo. Hmm. I feel you, Coach Bless. Bumanat na naman si Jeffrey. I feel you too. Ayan. Ayan, si sabi ni Maui, kailangan po talaga ma-experience as a VA. Lahat po kasi ang ina-applyan ko, rejected ako kasi BPO experience lang ang alam ko. Huy, alam mo ba, ang laki ng edge ng mga BPO Mm. experience. Oo. Kasi na-try nyo na.
na mag-work using computer. I mean, Oo. na kumbaga, yun naman din ang ginagawa natin na sa virtual assistant. Sayang wala si ma'am ano ngayon, pero isa sa mga may BPO experience Yan dito. si Ma'am. Ewan ko lang kung active siya ngayon dyan. Ayan. Oo, may Ayan, and BPO Sheila nga yan, customer service ang magiging ano nyo, niche. Maui, customer service ang pwede mong i-try. I-research mo anong ginagawa nila or ano yung mga dapat mong Tools. matutunan. O tools, yan pala na dapat mong matutunan. Hindi kailangan may ano dyan, VA experience. Mm, Iyon. Pag BPO experience, lagi ko sinasabi, edge mo na yan kasi na-try mo na eh. Na may voice calls or kung non-voice man yan, at least na-try mo na. So, meron ka ng naging skill from there. Yan. Next question. Eto, si Renz may question. Sabi niya, pag may client po ba from different time zone, like US, need po ba gising ka ng 8 hours na daytime sa kanila as in graveyard shift ka? Depende. Hindi lahat. Like, for Yes. example, yung dito ngayon sa client namin, may mga VA kami na panggabi kasi syempre, kailangan may nag-a-assist sa kanila na nasa US din. Hand on hand sila na sa Amazon to sila. So, kailangan pag may mga tanong sila na sasagot mo, active, tas meron silang communication na kailangan naka-online ka doon para Mm, ma-check na nandiyan ka, working ka. Pero meron din iba, like for example, kung SMM naman yung niche mo, nasa US ka, flexible. mag-meet na lang kayo halfway for a meeting, pero hindi mo Mm, kailangan gising 8 hours. Ano pa mm. idadagdag mong best? Ayun. Kasi kung pipili ka din talaga ng US time zone, most probably talagang magigising ka ng mga ganong oras. Kasi Mm. yun ang kailangan na ano medyo active ka. Depende rin nga, sabi ni ma'am, kagaya ng sinabi ni ma'am, depende rin talaga sa type of job. Let's say yung job na yon is kailangan mong sumagot ng mga messages na Cold calling. oo, ganyan. So, kung ganun yung job mo, then talagang kailangan super active Oo. mo that day. Pero kung hirap ka sa ganung time zone, pwede kang pumili ng iba pang client. Yung kagandahan naman sa pagiging VA, ikaw ang mamimili Mm. ng ano mo, ng time zone na gusto mo. So, pwede kang mag-apply. Let's say, ito sa Israeli time zone, ang time nila sa atin, parang mid-shift na ma'am, Oo. yung 8 time hours na sa midnight. Meron naman Australian client, morning shift naman. Same Or as kung the gusto, Philippine time. halos kasabay na rin siya. So kung gusto mo ng mga ganong, yung time ng oras mo is parang sa kanila, pili ka na lang din ng a-applyan mo na. Makikita mo naman din dun kung ano yung time zone. So, ayun, as long as carry naman applyan. Huwag mo applyin yung cold calling kung hindi ka naman gising sa madaling araw. Kasi yun yung Mm. araw nila. So, kung tatawag ka sa araw natin, tulog naman sila. Wala kang matatawagan na kliyente. Magagalit pa sila sa iyo. Oo, Okay? bad trip sila no? Ano, ano mo din, assess mo din, alin ba ang time zone na swak sa akin, alin ang work na hindi ko kailangang gising ako sa gabi. Yes, Hopefully, nasagot agree. namin yan, Renz. Friends, eto. From Anonymous, sayang wala siyang pangalan. Okay. Sabi niya, ano pong usual tools or apps na ginagamit sa admin work at social media? Thanks in advance po sa response. So, actually simple lang naman ginagamit kapag ka social media lang ang magiging niche mo. Um, Depende rin pala sa sa social media platform na Tawa. i-assign sa'yo ng client mo. Hmm. So, may mga social media platform na hindi mo na kailangan mag-edit ng video. Meron namang mga social media platform na mostly video lang talaga yung gagawin mo. So, sa social media, ang talagang kailangan mo is yung social media platform itself. Kailangan alam mo kung ano yung gagamitin mo. Then, mostly na ginagamit is Canva talaga. Canva. Ewan ko ba't sa akin, sobrang effective ng Canva kasi may mga templates na. Pero kung talagang sanay ka, pwedeng mag-Photoshop ka kung talagang carry mo. Then sa video editing naman, CapCut po ang ginagamit. And kung talagang
sanay ka or mga heavy editing talaga is yung Premiere yung ginagamit. And meron pa yung Filmora pala, pwedeng gamitin no, ma'am. Yeah, libre lang eh. Libre lang, 'di ba? So, sa admin work naman, Mamaya may madidiscuss natin siya. oo, di-discuss natin later on at mabigyan tayo ng Padaanan. basic idea. Oo, yan. I hope nasagot yung question mo, anonymous attendee. So, meron pa ba, ma'am? Does BIM accept beginner VAs? Oh, ito ang laging tanong kasi maraming ang walang experience. Ang Mm-mm. priority kasi dito, syempre, may mga client na kaming kausap, may business silang existing, ang hanap nila ay yung tao na matutulungan sila doon sa business. So, medyo mahirap kung beginner yung hahanapin namin. Kaya medyo at least 1 to 2 years of experience kung ano yung niche na hinahanap or service na hinahanap ni client. Kaya yun ang priority, may experience. That's why we do this webinar para magkaroon kayo ng idea kung paano siya ginagawa, ano yung tools, saan kayo mag-uumpisa. Tapos from there, nood pa kayo and i-apply ninyo yung work ninyo para at least meron na kayong experience na masasabi. Mm-mm. Yes. Yan lagi talaga tinatanong eh. Kung nag-accept ng beginner. So, sa ngayon, guys ha, ewan ko, pero wala, huwag kayong magagalit. Pero sasabihin ko is, parang hindi na reason ngayon na walang experience. Kasi pwede na tayong mag-offer ng, yun nga yung mga ways like pro bono deals, pwede natin gawin para magkaroon tayo ng mga experience pa. Ayan. Moving forward, ma'am, meron pa po ba tayong question? Yeah, maya na ulit. Okay. So, part 2 na tayo, guys. Thank you sa mga nag-send pa dito. Sasagutin po natin lahat yan. Okay, so part 2, important tools to learn if you are an aspiring virtual assistant. Okay, request remote lang ako. Okay. Alright, so becoming a successful virtual assistant or VA requires a combination of strong soft skills and proficiency in various digital tools. So, next natin is, ito yung part siya, maganda na malaman ninyo. Ito yung kaninang tanong, nakalimutan ko yung pangalan niya. Admin na mga tools. So, ay, bakit next, sorry. Ayan. So, mostly, ang sa mga admin, basic tong mga kailangan. Matutunan mo yung Microsoft 365. Bihira yung 365 Microsoft. More on Google Workspace. So, nakikita niyo yung GIF. Tuwan-tuwa yung yung GIF. Magiging ganyan kasi yung magiging client nyo. Kung matutunan niyo itong mga basic tools na sinasabi natin dito. Kasi dyan yung sa email, email management, nabanggit na yan doon kanina ni Blessy. So, isa siya sa mga work ng isang executive assistant. So, kahit tayo, kami, nag-email kami every day. So, kailangan, alam mo yun, sa email, mag-categorize, mag-labeling, ganyan, mag-filter. And then, yung calendar management kasi kung magsiset ng appointments para mag-check ninyo kung available ba si client nyo in this specific time zone, and day para makapag-set ng meeting dun sa client or sa ka-meeting niya. So, andyan din yung mga drive, dyan yung mga storage. And yung mga ginagamit natin dito, yung forms, tapos dahil meron tayong offline na Excel and Word, dito naman sa Google Workspace may mga Google Docs, Google Sheets, mga ganyan. And dyan din minsan sila gumagamit ng tools like Google Meet para sa mga meetings kapag walang Zoom. Kasi si Zoom, kapag gusto mo ng mahabang session, may bayad to eh. Kapag regular lang yung Zoom mo, 40 minutes, nag-i-stop na siya. So, yon ang kagandahan na matutunan ninyo tong mga tools na to. Ito yung nakalagay dito, email management. Ayan. Next natin. Ay, next. Ayan. Ayan na. Nagtuloy-tuloy na siya. Ikaw na nga lang, Bless. Sorry. Ayan. So, ang mga tools na ginagamit natin for messaging and video conferencing. Dati meron pang Skype. So, dahil wala na si Skype, dito na kami sa WhatsApp nagre-reach out. So, kung meron nag-email sa inyo, dinirect kayo sa WhatsApp.
message na lang sila sa WhatsApp kasi mas dito kami active. Ito yung means of communication namin. Tapos, meron mga client, meron silang Slack. Slack, binabayaran nila yan. And then, ito, Zoom, ito yung para sa mga meeting namin. Everyday may daily huddle kami. And then, hold on. Mamaya natin. Come on. Sorry po. um, Yun ang ginagamit nating means of communication. Right? Next. So yan, project and task management tool. So bakit may mga ganyan tayong elements yung mga panda and penguin? Kasi dyan din, ito yung mga tools na pwede tayong ma-check ni client kung nag-work tayo. Like for example, for Monday, ito yung CRM tool na ginagamit na, or project management tool na ginagamit namin dito sa Monday. So, dyan makikita dun sa activity, like for me, admin yung access ko, makikita ko kung sino yung nag-visit, sino yung nakatingin na, naka-view nung announcement, sino nakabasa na doon, sino yung gumalaw, yon. So, mabibisit dyan ng inyong client na you're working on that particular board. So, meron dyan Trello, ClickUp, Asana, Notion na pag-usapan na natin to sa previous webinar natin. Monday last week lang, Basecamp. Tapos kung gusto niyo matutunan itong other tools, mag-comment lang kayo dyan para maghahanap tayo ng speaker na magtuturo. Yung ClickUp na try ko na rin siya para siyang Monday. So, yun. Para mapag-usapan natin kung paano siya ina-navigate. Okay? So, dyan na makikita kung may mga task na sa inyo ibinibigay si client, ano yung progress, nagawa niyo na ba, pwede kayong, dyan din kayo pwedeng mag-chat-chat na may comment ka, pwede bang pakidagdagan yung ganito, comment ka lang din doon para din siyang thread ng chat niyo. Okay, next tayo. Sa graphic design and content creation. Ito, hindi kaninang tinanong sa SOCMED. Usually Canva. Kasi si Canva, meron naman siyang basic or yung walang bayad. Pero, syempre, may limit yung features niya. Like, for example, sa resize, hindi niyo siya magagawa. And then, yung mga pro versions na may mga watermarks ni Canva, yan, hindi niyo siya magagamit kasi may bayad siya. So maganda kung may group kayo na kakilala, magsama-sama kayo, mag-open kayo ng Canva para hindi mabigat yung babayaran ninyo monthly. Like for us dito, ano kami, divided kami kasi pwede naman kayo mag-share doon. Tapos, itong A, yan yung Adobe. Adobe Creative. Tapos, si ChatGPT, pwede siyang magamit kasi si ChatGPT, marami siyang gamit. Okay? Sabi nga dito, content creation, hihingi ka ng mga ideas sa kanya. Kailangan ko ng ganito. Bigyan mo naman, yung nawawalan ka na ng ideas sa utak mo, humingi ka lang sa mga AI. Not just ChatGPT kasi meron naman dyan si Gemini. Um, Sino pa ba? Perplexity, ganyan. Ang daming AI dyan na pwede ninyong mapagtanungan kung ano yung mga idea, ano yung mga caption na pwede ninyong gamitin. Just edit accordingly kung ano yung kailangan nyo dun sa ipopost niyo. And then, sa content pa din, si Grammarly, this is for you to check kung okay yung, syempre, grammar or kung may mga mali dun sa vlogs ninyo, mga ganon, articles. So, yun. Ilan lang yan sa mga pwede ninyong magamit. Nabanggit din yung Filmora kanina, CapCut, yun yan. Premiere, may bayad na yan. Basta mga Adobe. Okay, next. May question pa ba? Tingin tayo, baka nadagdagan ng question natin. Anonymous attendee naman, gusto ko matuto maging Amazon VA. Basic knowledge lang meron ako pero wala akong mas-secure na client na papayag sa ganito. Ah, yan, naghahanap din ako ng Amazon speaker para kung sakali man basic lang yung alam mo, may maidagdag siya sa iyo. And then baka pwede pang maging coach yun, mag-offer siya ng one-on-one or in-depth na tutorial para magkaroon ka. Or baka pwedeng maging apprentice ka niya kasi kung sakaling may client man siya, Amazon yung ginagawa, pwedeng ma-outsource sa yung ibang mga bagay para may ma-apply or hands-on ka dun sa pagiging Amazon fee. Ayan. Ma'am, ito connected sa tools na kailangan. From Maui ulit, sabi niya, Ma'am, ano po marirecommend niyo na tools to record introduction video? Yan. Loom. Yan. Loom, yan. Libre yung Loom. Kaso nga lang, meron siyang 5 minutes lang na na duration. So, kung mahaba yung,
Hindi naman usually mahaba yung kailangan introduction, mga 2 minutes Yes. or 3 minutes yan eh. So, yun ang mere-recommend ko sa'yo kasi free naman si Loom, Mm. ika-copy-paste mo lang yung link, share mo sa kanya. Pero check mo muna, bago mo na i-send sa kanya kung ayos ba yung facial expression mo, mga Yes. ganyan. Yung background mo, malinaw ba, bago mo siya i-send. Mm-mm. Gawa ka na rin ng script mo para hindi mo malimutan Oo. yung Tapos, sasabihin pwede mo. din naman sa Zoom. Oh, Record mo record. lang. Tapos pagka-end, mag-automatic, ano na siya, export. Tapos, Yes. so alam, kailangan pa siya i-upload sa Drive, i-share yung Mm. link. Unlike sa Loom, direct naman. Direct. May link ka na din. Mm. Ayun. That's from Maui. Next question about tools. Meron pa ba? Si Faye Tenorio, na medyo na-explain ko na yun sa Canvas, sa premium. So, okay na to. Okay na Dapat to. hanap ka ng kasama. Ayan. Paano po makahanap na, last na lang, na legit na client kung full experience po? Yan, punta ka OLJ yung mga online platform. At dito din sa Vame, apply ka. Punta lang sa website, vame.ph. Yes. Vame.ph. Alright, next slide na tayo. Okay, next. Tinitingnan ko pa yung iba. Baka may Related. hindi tayo na, oo. Wala na ako makita. Ayan. Ikaw, ma'am, baka meron ka pang ano. Sa portfolio daw sa e-commerce, kung ano lang yung screenshot lang ng mga stores na ano mo, na manage mo, tapos kung sakaling into digital products naman sila, yung mga designs mo sa mga t-shirts, mugs, pillows, mga ganun. Mm. Pwede mo lagay sa portfolio. Yes. Ito, from anonymous attendee, may marerecommend po ba kayo na tools para gumawa ng website? Ma'am, sakto. Oh, ay pwede nga na rin kay Canva eh. Mm. Oo. Tapos, WordPress. May libre din naman kay WordPress. Mm. Doon kayo pwede magsimula. Yon. Okay? Okay. Moving forward, part 3. Go, ma'am. Oh, working environment of VA. So sabi dito, the working environment of a virtual assistant is characterized by its flexibility and remote nature, largely enabled by technology. And like traditional office jobs, VAs operate independently of their client's physical location. This offers significant advantages but also comes with unique consideration. Okay, so maganda to. Next slide tayo. Ang most common dyan ay itong home office. Yan yung meron ako ngayon. So, dito sa bahay, meron akong designated na room wherein nandito kami, nag-work ng asawa ko. Tapos, yan, alam na ng mga anak ko na kapag nandito ako, nag-work ako at na-orient ko naman na sila na huwag manggugulo hanggat maaari. Pero syempre, may kailangan sila at madali lang natin silang ma-access. Kasi access pala kasi nandito lang naman tayo sa bahay. So, dedicated space, many VAs create a designated home office, even if it's a corner of a room to foster a professional mindset and minimize distraction. This helps separate work life from personal life. Ayun, kanina nabanggit ni Bless, di ba? Tapos sinample niya rin kung ano yung setup niya before. Ako din dati, wala rin naman kaming room. So parang um, a little part lang nung ano namin. Tapos dahil nga nakikita yung mga anak ko sa likod ko, naglagay ako ng harang dito sa likod para kahit nga to virtual, hindi sila nakikita. So, yun, nakatago ang mga dapat itago. Kaya maganda may Zoom kasi merong background tayo, giging parang professional tayo. Ganyan. Okay? Essential equipment. Di ba? Essential equipment, ito yung mga nabanggit kanina ni Blessing. So, sana clear sa inyo yung mga laptop, headset, camera, of course, internet connection. Yun ang hindi kayo makakonect sa mga equipments niya kung walang internet connection. Okay, so, yan. Sa mga RAM na mga tinatanong kanina, tapos kung ano yung brand ng laptop, basta okay na siya sa 8 gig RAM. Okay na siya. Basta wala lang mga masyadong mabibigat na applications na kailangan install. For example, yung mga Adobe, ganyan. Medyo mabigat siya. Kailangan may external, pa niyan, storage.
Okay. And then ergonomics, ito yung investing in a comfortable ergonomic chair. So pag medyo kaya-kaya mo na yung mga ergonomic chair, mga pang-relax-relax na. Tapos yung mga tables na makangat, ay isa na rin yan sa mga ano natin. Sana all, meron na tayo na. Para pwede din tayo nakatayo while we are working. Yan. And then yung sa lighting naman, kailangan well lighted yung area natin para nakikita tayo, hindi yung parang, asan na ba yung kausap ko? Nandyan ka pa ba? Ganyan. So, yun. Quietness. A quiet environment free from interruption is paramount for focus and professional calls. This might involve soundproofing or using noise canceling headphones. That's why we need to invest sa noise canceling na headset. Kasi yun nga, yung mga tilaok, ingay ng bata, iyak, karaoke. Ayun po ay medyo nakaka-distract kung nag-uusap man tayo. Like kanina naman yung anak ko, sabi ko, wait lang ate, mamaya. Hindi ka na off. Alright, so organization naman po is keeping the workplace tidy and organized. Helps with productivity and a professional appearance during video calls. So, yun, kailangan hindi messy yung place natin para hindi tayo ma-judgment si Kai. Ayan, para organized lang tayo. Tidiness is always the key. Next. So, ito yan na, home office. Ito naman yung mga co-working spaces na nagbo-boom ngayon, mga businesses kung saan-saan. Sa mga buildings, sa mga, like for example, sa Ortigas, madami yan. So, yan yung nabibig ka ng community and networking. May mga hindi ka kakilala, mas maganda na makipag-connect ka sa kanila, baka makatulong din sila sa'yo kung sakaling may task sa'yo si client na hindi mo alam. Ayan, so magbibuild ka rin ng friendship sa kanila. So, sa co-working space naman, these spaces reduce distraction. So, provide more structure and less distracting environment than the busy home. Tsaka kasi kapag may punta ka sa working space, parang may iba din yung vibe mo na kunwari magulo sa bahay, punta ka doon para medyo ma-clear yung mind mo na makapag-come up ka ng mas magandang ideas kung into creation ka, tsaka makapag-isip ka ng tama sa mga bagay na kailangan pagdesisyonan sa mga work. Cost, of course. Kasi dahil lang nagrenta ka lang ng space. So, co-working space involves a membership fee, which needs to be factored into a business expenses. So, kailangan may allocated budget ka. Yung iba naman per hour lang eh. Kung part-time ka, okay. Pero kung gusto mong pumunta sa co-working space ng monthly, nandun ka talaga, or wala kang space talaga sa bahay, mag-monthly fee ka na lang para mas mura or makatipid ka. Kung alin ang mas bagay sa'yo, kung oras lang ang kailangan mo, per hour ang kunin mo. Kung gusto mo talaga dun yung vibes na yun, tapos punta ka sa ibang office sa susunod co-working space, pwede naman. So, makipag-negotiate ka lang sa kanya. So, yan ang co-working space. Next is yung digital nomad lifestyle. So, ito yung sa mga location independence. A growing number of VAs embrace the digital nomad lifestyle, working from different cities, countries, or even while traveling. So, si Blessy makaka-relate yan dito kasi lumalayas yun eh. Yes. So, explain mo nga, share mo nga sa amin yung pagiging nomad mo. Ang hilig ko kasi talagang gumala. So, Mm. talagang swak yung lifestyle ko sa work Mm-mm. from home or work anywhere. Yan pala, work anywhere setup. Oh. Kaya na-enjoy ko, nakaka-enjoy. Pero marami din namang challenges like Mm. alam ko Eh, madi-discuss dito. Oo, yung ah. maraming challenges. So go on, ma'am. Ayan. So, kunwari, pwede mag-travel ka, hindi mo na kailangang mag-leave kasi basta dala mo lang yung laptop mo, punta ka sa Cebu, punta ka sa ibang bansa, Hong Kong, gusto mo maganda. Basta meron kang magandang internet at may laptop ka, walang problema. So, mga nomad people, ang mga adventurous yan, pasok sa kanila yan. Okay? Yung varied setups naman, this can mean working from coffee shop, libraries, rented apartments, or even a beachside bungalow. O kaya mga coffee sa mga Starbucks, gusto mo magpa-kape-kape, may cake, ganyan. Libre ang wifi doon. So, relate less? Yes, coffee lover. Mm-mm. Ang Gutom tuloy challenge ako. lang dyan is yung kailangan maplano mo yung
meron kang reliable internet. Kung nasa labas ka, walang magandang internet doon, yun nga, meron ka dapat mga dongle, mga ganon, para connected ka pa rin. Kasi, ay, manage mo din yung time zone. Like, for example, yun nga, punta ka sa ibang bansa, syempre, may iba yung time zone. So, kailangan aware ka kung anong time yung dapat ka nandun sa meeting. Okay? Yan lang yung mga challenges. Thus, adapting to new surroundings and understanding visa regulations, medyo challenge yan sa mga bagong nagta-travel. Okay? Doon naman tayo sa technological environment. Okay, so yung mga cloud-based tools. DAs heavily rely on cloud-based software for communication, project management, file sharing, and financial tasks. Okay, so mostly mga ginagamit lang naman dito sa amin is Drive. Okay, so din lang yung sharing namin ng aming mga documents, kung ano yung mga Google Sheets or Google Docs na ginamit mo. Meron lang shared file kami na dun mo i-drop para dun lang din mabilis yung access. Okay? Connectivity, a consistently strong, reliable internet connection. So, na-discuss na natin siya kanina. Yung sa security naman, VA must be vigilant about cybersecurity. Using secure networks, yung mga password, meron kayong dapat, meron dito tool yung LastPass, ginagamit na ngayon. As potentially VPNs, kasi meron yung may mga website na hindi na open sa atin. Kailangan naka-VPN tayo kung nasaan yung si client para mag-work siya. Sino dito nakaka-relate or may alam sa ano ba yun? Network, desktop. Parang nananabigit niya yung desktop mo. Nakalimutan ko yung term. Kunwari, at yung Kamatera, meron siyang application na yung desktop ni client, like for example, si Blessy, taga-US siya, tapos meron siyang Kamatera. um, Maglalagin lang ako dun. Tapos yung desktop niya yung mananavigate ko. Hindi yung desktop ko yung, or yung Chrome ko yung gamit ko. Tapos internet din niya yung ako consume ko. Kasi may loka nga ako doon, 1,000 yung niya, uploads. Wow, ang bilis talaga. Tapos doon din makikita din ni client kung nagbubukas ka ba ng ibang application during your work. Siyempre, doon ka sa Chrome niya eh. Kung nag-YouTube ka ba, nag-Facebook ka, doon yung makikita sa history yan. So, yun. Mm. Remote desktop. So, yun. Yan, sabi nga nila, remote desktop. Ayun. Yeah. Ayan, sa Ang technology high-tech. environment. Yun. Diba? Grabe, ang high-tech na ngayon, no? Oo. Remote desktop. Ayan, thanks Noel and kay Darlene. Yung Darlene. viewer ma'am, pwede. Okay, pwede yan. Mm. Right, next tayo. Work structure naman. So, ito yung perks or magandang setup ng isang VA. Flexible hours. So, kung sakali ang niche mo ay, yun nga, SMM, maganda siya kasi kung US man yung client mo, mag-meet up kami may SMM pa din naman ako na client. So, every week kami nagmi-meeting, once in a week lang, siguro isang oras. Tapos, ginagawa ko lang siya kung kailan ako free. Sa umaga, sa gabi, kung wala nakalogout na ako dito. Tapos, 2 hours nga lang or 2, 3 hours lang per week. Yun ang nagagawa ko sa kanya. Pero tapos ka ng lahat ng task sa kanya. Basta nag-flow yung creativity ko sa utak ko, tuloy-tuloy tayong gagawa. Pero kapag kunwari, tinatamad ako or walang pumapasok na idea sa isip ko, mamaya ko siya gagawin. Kung kailan nag-work yung mind ko. So, flexible hours, maganda. And then, independent contractor. So, kapag sinabi independent contractor ka, ikaw yung nagbabayad ng mga taxes mo, yung mga benefits mo, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, kung magkano yung sinabi mong rate kay client, buo niya ibibigay sa'yo yun. Wala na siyang babayaran ng taxes or mga benefits kasi ikaw na yun. Kasi nandun siya sa ibang bansa, kala siya pa yung mag-asikaso ng mga benefits mo. Okay, so kaya independent contractor ang tawag sa atin. So, varied client base. So, ito naman yung multiple clients. So, leading to diverse tasks and dynamic workload. Yun nga, like for example, yung sinabi ko kanina, SNM yung inumpisahan ko dito, tapos may isa pa akong client na ang in-offer ay order fulfillment. So,
pwede mo siyang mag two clients. Minsan, nakatry nga ako ng 4 clients ako eh. Pero, syempre, dun ka sa time management, kung paano mo siya hindi pag-o-overlap. Tapos, alam mo kung ano yung priority, at kung meron dong fixed hours, syempre, huwag mong gagawin din yung mga ibang clients mo. So, yung may order fulfillment, gabi siya, yung SMM, araw mo gawin, tapos yung iba pang client. Okay? So, matututunan yan. Kung sakaling may client na kayo or isang work na gamayin nyo na ang ginagawa nyo doon as feeling nyo okay ka na magdagdag ng client or ng work kasi meron ka pang free time, yun, i-make sure mo lang na hindi mag-overlap or ma-affect yung work mo dun sa isa. Kaya, pwede kang madaming client, pwedeng iba-iba yung niche na i-offer. Okay? Yun yung varied client base. Yun ang kagandahan. Kasi kapag dito, pag on-site ka naman sa Pilipinas, pupunta ka pa lang sa susunod na work mo, traffic na, pagod ka na. Tsaka 8 hours, eksakto, kailangan nandun ka lang sa isang lugar. Yung sa ibang bansa, di ba, part-time, syempre lilipat-lipat sila ng lugar, ganon. So, maganda dito kasi nakaupo ka lang, in just one click, nandun ka lang sa isang client. Parang in just a snap, iba na yung katauhan mo na sa ibang niche ka na, iba na yung ginagawa mo. Ito yung kagandahan. Okay? So, self-management. Ayan. Sama na doon yung sa self-management, yung demands strong self-management skills, including time management, yung nabanggit yung prioritization, proactive communication, as they often work in minimal direct supervision. So, maganda yung hindi masyadong nagma-micromanage na client. Na parang, ito yung task mo, gawin mo, output-based ka, hindi na kailangan silipin kung anong ginagawa mo. Mag-update ka lang sa kanya na, client, tapos na ako, pa-check naman. Okay? So, yan. I think, yun yung final slides. Pa-check nga. Ayun. So, baka may questions na dito? Ayan, questions na tayo, guys. Ayan. Karelate ako dun sa sinabi ni ma'am na At, yung maraming clients. ah, Kasi yun, yung dati, nung parang may Q&A session din tayo, tas ang advice mo is, kapag kagamay na gamay mo na yung isang job na meron ka ngayon current, tsaka ka palang magdagdag. mm, Kasi, once na nagdagdag ka, tas hindi ka pa ready, maloloka ka talaga. di mo nga sure kung paano yung flow nung isa mo, tapos nagdagdag ka na. Manuloko ka Oo. talaga. Maloloka ka. Kaya, ayun, Mm. sa mga nagpa-planning na mag-add ng client, make sure lang Mm. na fully prepared tayo mentally Oo. at saka, ano ba, Physically din. Kasi alam ka physically. namang Oh. madami yung workload mo sa isa, tas pagod ka na, gusto mo pa ng isa. Yung parang feeling natatagos ka na sa pader, yung mga ganun. Totoo, totoo. Kasi ang dami kasing opportunities ng working from home. Once na natutunan mo siya, parang lahat gusto mo na talagang applyan. Lahat Hmm. gusto mo nang kunin hanggang sa, ayun, ano lang, limit lang, guys. Kasi minsan nakita mo, uy, kaya ko yun, pero may ginagawa ka pa. Ay, nako, na-attempt ka. Oo, totoo yan. Kaya, ano lang, kalma-kalma lang. Isa-isa lang. One step, sabi nga ni, Ninya, yung nasa TikTok, step by the step lang. Makes sense. Hinay-hinay lang, ay ka nga nila. Ayan. So, top 3 questions, ma'am. Pili tayo. Ayan. With Sabi contract, ni, kasi wait lang, si Joanne Nugid, with contract po mm, lagi sa mga clients, di ba, coach, for clarification. Depende dun sa client eh. May client depende. ako, wala nang usap-usap lang kami. Basta pagkakatiwala, kasi referral naman siya sa akin eh. So, wala na Mm. kami contract. 3 years na nga kami ngayong in a relationship. Babae siya actually. So, kaya Oo. pag ganito, agency may kontrata. Okay? Mm-mm. Ikaw, Pag-agencies. Lens. Sa ibang talaga may mga contracts, pero sa iba, lakasan lang ng loob. Pag hindi ka sure, gawan mo ng contract. Oo, much better ikaw na mag-propose Mm. para safe safe ka na din. Ayan, another question from anonymous attendee. Sabi niya, ano pong magandang pocket wifi na may recommend nyo para sa nomad work style? Pwede. Well, sa akin, hindi ako nagpa-pocket.
wifi. Pero soon, baka meron ako nakita sa TikTok na gusto kong i-try. Pero usually talaga, yung wifi lang din ng Sa cellphone area. yung iba. Oo, sa cellphone, mobile data, and yung, kasi minsan talaga hindi ako pumupunta sa lugar na hindi ko i-check kung wala silang internet connection or signal. Mm. So, make sure mo na lang once na nag-set ka ng itinerary mo, if you're traveling, hanapin mo yun, mahalaga yun, hanapin mo yung signal at yung internet connection para safe ka. Pero sa pocket wifi, sorry, wala akong maire-recommend. Na-recommend ka. Ayan. Another question, ma'am. Mm. Mm, ayun, about sa tools, may question, ma'am. Si Aisa Rabadon, sabi niya, need po ba maganda ang camera? Oo, maganda. Kasi yun nga, paano mo maaaninag yung itsura ng expression ng kausap mo? Baka galit na. Tapos nagpapatawa ka pa. Ayun. Saka maganda rin na nakikita mo yung kausap mo, diba? Kasi yung, kunwari, mga yan, ang ganyan lang ako, parang, ano mo ginagawa niya? Ganyan, sasalita lang. Ganyan. Kaya kailangan Oo, dito sa amin, merong camera. camera. Di naman super high quality. As long as Ah, nakikita kanila ng maayos, mm. goods na yan. Ah, Ayun, from Aisa. Another question sa tools, tuloy ko na to, ma'am. Si anonymous attendee, Core i3 daw ba? Pwede. i5. Nabanggit mo kanina eh. Oh, i5. Kaya i3 i5. parang mababa. i5 na, guys. Okay. Meron pa ba, ma'am? Hmm. Stress na naman. Later, tuloy natin. Elena, next. Okay. Part 4. Actually, this is the last part of the discussion. How to start as a virtual assistant. Now that alam na natin kung ano ang VA, ano mga tools, ano yung requirements, mga checklist, mga skills na dapat nyong malaman. Now's the time. Ano ba yung step by the step na gagawin natin as a VA? Ano ba yan? Naging meme na. So, unang-una, yun nga sinabi ko kanina, is to assess yourself. Assess mo kung ano ang meron ka ngayon. Ano yung skills mo, anong mai-offer mo doon sa client or company na pag-a-applyan mo. So once you assess yourself, i-build mo naman yung resume and yung portfolio mo. So ngayon na nalaman mo na kung ano, saan ka magaling, saan ka hindi magaling, kasi kailangan malaman mo din yon para ma-work out mo on yourself. Ay gumawa ka naman ng resume mo, or kung hindi mo pa na, kung gusto mo yung skill na yon na ina-assess mo for yourself, then aralin mo din talaga siya through, yun talaga, ang partner natin dito is YouTube University. And kung may mga courses ka na gusto mong, kung ikaw yung tao na hirap kang mag-self-learn, may mga ganun kasi, yung nahihirapan sila na manonood lang online, tas mas nag-effective sa kanila yung nagbabayad ng course. Then, try it kung kaya ng budget. I-push mo mag-courses as long as hindi scam yung makuha nyo na course. I-verify nyo lang po mabuti kasi marami na po ngayong mga bad guys. So, i-check lang po natin. Pero, yun nga, kung hindi ka sanay ng self-learner, yung kailangan mo talaga ng coach or someone to talk to ng about sa course, then i-try mo maghanap ng official na courses na babagay sa niche mo para mas matutunan mo yung bagay na yun. So, once na meron ka na nun, build your resume, create your portfolio, your online presence, at ayun nga, mag-join tayo ng webinars and let's keep learning. And once na nabuo mo na lahat ng napag-usapan natin ngayon, then you can now start applying for VA jobs. So, napakarami po ng pwedeng pag-applyan, pwedeng direct client, sa mga Facebook groups, sa mga online jobs PH, LinkedIn, and also sa mga agencies like VIM Philippines. So, eto may mga tanong. Nabasa ko lang, parang pinag-uusapan online. Um, mas okay daw ba na mag-direct client o mas okay na mag-apply sa agency? Ma'am Glenna? Naman, okay yan. Pero kung starting ka pa lang, tapos hirap ka makahanap ng client, kay agency ka, kasi sa agency may client naman. Yes. Ang kay direct client naman, wala ka na ibang kakausaping tao, rekta ka na kay client. Yun lang yung kagandahan ko. Yes, yun nga ang kagandahan dun. Sa direct client, wala nang
mga, kumbaga, ligoy-ligoy, diretso ka na. Ikaw Um, na talaga sa, buo mo na makukuha yung, ano mo, yung pay mo. Sa mm, agency, though may cut sila, hindi naman ganun kalaki ang cut ng agencies. Pero, dito, meron kang security. mm. Meron kang assurance na hindi ka i-ghost ng client mo. Kasi mostly na challenges ng mga direct client talaga is ghosting, Hindi no ka ma'am? nababayaran. Nag-work ka tapos hindi ka binayaran. Dito kay Oo. VA, meron mang ganun na mangyari, babayaran ka namin kasi meron namang fund si Vane. Yun. Yun ang kagandahan sa agencies. So, mostly na nag apply ng agencies are mga beginners talaga. Mm. Mga first timers. Or mga beginners, yan talaga nag apply sa agencies. Mga pro, yan yung mga nagtatry ng lakasan ng loob sa direct client. Mm. Kasi alam na nila yung sikot-sikot, alam na nila yung mga system. So, ayan, start applying for VA jobs once na fill out mo na lahat ng checklist, na ready mo na lahat yung planning mo, preparation mo, and once na naka-receive ka na ng invitation for your interview or habang naghihintay ka at nagmamanifest ka na, sendan ka na ng invitation ay mag-ready ka naman na for interviews. So, mahaba-habang usapan kung interviews ang pag-uusapan natin. So, Another session maybe yan. another session pag-usapan natin job interview. So, ito nga yung where to find job, VA jobs, nasabi ko na kanina, sa online jobs, PH, Upwork, Fiverr, LinkedIn, Facebook groups. Ayan, may note akong carefully kasi yun nga, maraming ang scammers. So, ingat-ingat po tayo. And direct application sa referrals and VA agencies like Brain Philippines. So, I think, iyon, meron ako ditong quote na, your first VA job won't be perfect. Ayan yung parang naging mindset ko dati nung nagsisimula pa lang ako, na it's okay to fail, it's okay to make mistakes, and it's okay to receive rejections. Ay, wait, ayan. Yun To naman. receive rejections dahil hindi nga perfect lahat ng mga bagay-bagay. Ganun talaga. Bago ka pa lang. Yes, ganun talaga. So, it's normal. Kaya, yun natin yung last slide ko, ma'am. I think this is the part where we will give our advice sa Yeah. kanila. So, for me, ganda ko dyan, di ba? Nakakapagpaano, tawag ng studio. Yes, nagpa-studio tayo kasi ano na tayo mentally okay at masaya tayo sa work from home life natin. So, ang advice ko naman is, yun nga guys, always keep learning because hindi nga lahat talaga alam natin. So, we should always attend mga webinars, laging matuto lang tayo at wag tumigil na mag-seek ng learning sa mga experts and mga tawag dito, mga experts and professionals. Then, yun nga, advice ko na nakatulong sa akin talaga is yung portfolio. Sa mga SMM niche, yun ang masasabi ko. Create tayo ng portfolio natin kasi malaking bagay siya sa journey natin. Then, build your own social presence. Yun nga, yung sinabi ko yun sa LinkedIn, ang laki ng effect niya guys. Minsan hindi na ako nag-a-apply, sila na nagse-send ng job tawag dito, proposal sa LinkedIn. So, ang laking bagay kung meron kang ganun kasi nakikita na nila yung kaya mong i-offer. And panghuli is offer value, not just service. So, what we are doing dito sa virtual assistant world, i-offer natin yung the best na kaya natin ibigay kasi they trusted us na mapili sa job na to. So, nagtiwala sila sa atin, ibigay natin yung value na pwede nating ibigay sa kanila. So, back to you, Ma'am Glenna. Okay, sa aking career advice naman ay, ayan, nakapagpa-studio din tayo na. Nagka-budget. Alright, so apply what you have learned. Take action. So yan, lumaten ka ng mga webinars. Kung meron mang webinar ng Monday nakaraan, mag-login kayo sa Monday, i-navigate ninyo, balikan ninyo yung mga tinuro ni Coach. Ito yung sa ganito, ganyan, ganyan. Sa Canva naman, ito yung paggamit ng mga templates, ganyan, ganyan. So, yun yung mga baby steps na pwede nyo gawin para mapuntahan ninyo yung success na sinasabi. Okay? Try until you succeed. Hindi yung kunwari naubusan na kayo ng 10 connect sa Upwork.
hindi na kayo a-apply bukas, nare-refresh naman yung kinabukasan. So, 10 lang ngayon, 10 ulit bukas, meron pa ng Fiverr, mag-connect-connect kayo dyan. Yes. Tapos, hanggat walang nagre-reply sa inyo. Okay? Tsaka yung kunwari interview yung nag-fail kayo, okay, mawalan ng loob. Kasi kahit naman kami, nakailang rejection na kami bago kami nag-land ng client. Okay? Yes. Tapos balikan nyo lang kung saan kaya yung part na dapat ko improve. O pwede niyo rin siya itanong sa interviewer nyo na, kamusta yung interview ko? Alin yung pwede kong i-improve? Pwede yun, itanong ninyo sa ano. Kasi magiging open naman kami sa ano ba yun, evaluation or sa feedback kung alin yung mga part na dapat ganito, ganyan. Okay? So, try and try lang. Kaya nyo yan. Alright? Everyone has their own timeline. It's never too late to achieve your goals. Okay, so timeline ni Blessy, nasa ganitong edad na siya, successful siya. Ako, ako, matanda sa kanya. Ito pala ang timeline ko, pero parang pareho na kami successful. So, wag ninyong i-compare yung timeline or success ng isa doon sa success ninyo kasi magkaiba kayo. Okay, so magkaiba din kayo ng learning path at syempre magkaiba kayo ng ginagawa sa kung paano yung action na ginagawa ninyo. Kaya don't compare. Yes. And ayun, konti-unti nyo lang kasi success naman din naman yung ginawa nyo na natuto kayo sa isang bagay eh. So, ano ba to? Maging grateful na lang kayo na meron kayong ginagawa para mapagtagumpayan nyo na makapasok kayo dito sa VA world, magkaroon kayo ng client at puntahan nyo pa or maaral nyo pa, magkaroon pa kayo ng maraming client with ibang niche. Okay? So, go lang. Huwag Yes. mawawalan ng loob. Yes, walang susuko para sa ating dreams and Ekonomiya. goals. Oo. Kung gusto nyo ng gantong work na nasa bahay kayo, hindi, huwag kayong mawawalan ng loob. Yes. Sa mga nakakatanggap ng rejections, yan lagi nating sinasabi no, ma'am. Hmm. Yung minsan kasi yung rejections is can be turned into redirection. 'Di Hmm. ba? Malay mo yung rejection na yun talaga yung magbigay sa atin ng yun nga, redirection din talaga. May mga purpose naman lahat ng things. Ako naniniwala ako na Oh, lahat everything ng, has a purpose. yes, lahat ng nangyayari sa mundo, lahat ng nangyayari sa life mo ngayon, may reason. At yung reason na yun ay I'm sure maganda at maganda yung pinaplano sa atin ng nasa taas. Eh, hindi para sa'yo ngayon, itong bagay na to, merong nakalaan para sa'yo. Yes. Agree. Ala, nakaka-touch. Nakaka-touch. Na-touch. Ayan. So, remember guys, every brand you handle is an opportunity para ma-showcase nyo yung creativity nyo, yung strategy nyo, yung skills nyo. So, simulan nyo ngayon kung nasan kayo ngayon and use what you have. And wag na wag po tayong titigil na mag-grow. Yung sabi ni Ma'am Glenna, don't give up. Walang titigil at patuloy lang tayo and thank you for nandito kayo ngayon at hindi kayo tumitigil. Kaya guys, send your questions. I think we will be asking last, ilan na lang ba ma'am? Kasi 252 na. Siguro tatlo na lang. Yan, last three. Let's go guys. Ayun. Let's see. Pang malakasang tanong ma'am. May nakita ka na ma'am? Sa mga products na mga recommended namin, si Vain Philippines ay merong TikTok shop. Oh yes, oo nga Ngayon, pala. ay Oo nga pala. nagtatanong kasi dito si Joanne, recommendation sa noise cancelling headphones. Visit niyo yung TikTok shop namin. Oh, And nandun na. click check out. Di ba Check. nakapag-promote? Galing mo dun ma'am. Ayan. So, ano pa ba? Advice sa interview. Ibang ano na yan. Habang, Ibang mahahabang kwentuhan yan. Siguro hmm, next sessions natin yan ang ano natin, pag-usapan. ah, Ayan. Hmm. Nasagot na yung iba. hmm. Oo. Kung walang Eto. experience pero may certificate, qualified po ba mag-apply? Certificate, hindi naman masyadong importante yan. Kahit dito Mm-mm. sa amin, hindi siya hinahanap. Unless i-require siya ni client. Like for example, bookkeeper or accounting hanap niya, kailangan niya ng QuickBooks certificate. Mahal Mm-mm. kasi yun. Tsaka talagang pinag-aaralan yun. Yes.
masusing mga proseso yun. So kapag may QuickBook certificate ka, talagang dinibdib mo yung part na yan, niche na yan. So, Yes. certificate, hindi masyado. Parang mostly ng certificate na kailangan. Ang naririnig ko sa medical, yung Okay. H, Di pa, HIPAA certificate sa medical kasi iba ng hirap usapan. din yun. Oh, iba ng usapan pag medical kaya nire-require talaga nila. Oh. Minsan, yan yung mga ay mostly certificate talaga. Yung mga nakokollect ninyong certificate dito, pag nakikita ko dun sa resume, uy, maganda lang siya. Uy, attendin natin siya. Umatin siya ng Uh, ganun. So, may may natutunan ako. impact. Ganda. May impact siya. Yes. Eto, from Joanne Nugid. Pati sa project base, mas okay po na manghingi ng down payment para iwas scam or ayos lang din po na wala? Yan ang question na. For project-based, O, pwede um, naman per milestone yung iba. mm, ayun, para iwas Mari, scam. nakakalahati ka na, client, baka naman pwedeng nasa pag-usapan niyo yan sa agreement niyo na pag nakakalahating ka na dun sa project, pabayad ka na. Kasi mamaya, kung scammer man talaga yan, natapos mo na, hindi ka na nabayaran. Oo, Lugi ka. yan. So Eto, yun, from last na yan. Sorry, ma'am. Last question ang haba ng message niya from Cheryl Ann Alisbo. Sabi niya, sa work ko po ngayon, ako po yung sa accounts payable, sa purchasing, marketing, like graphic design and minor video editing. Ano po kaya ang best na pwede kong i-apply? Advice lang po at nalilito na din po ako. Madami na din po akong certificate dito sa BIM pero until now, hindi pa rin niya alam kung anong niche niya. Hi! May ganun pa siya sa end. O accounts payable Ayan, sa yan. Accounting lang. accounting. Oo. Pero meron din siyang, parang all around din tong si ma'am, parang Hmm. jack of all trades. Kasi nagma-marketing din siya, nagvi-video editing. So, dalawa ang pwede niyang pasukin. Sabi ko, ano ang nasa puso mo? Sundin mo. Yes, kung saan ka masaya. Masaya ka bang Alin ang nag-account? timbangin mo kung alin din Hmm. talaga yung expertise mo. Oo, i-assess mo. Yan nga sabi natin kanina, i-assess mo kung saan ka nag-enjoy. Ikaw kasi Kasi makakasabi niyan. oo, ikaw na rin makaka-decide talaga niyan. Pero at least you have two options na Hmm. pwede mong pasukin as a VA. Yan. So, I think that's the last. Or meron ka pang nakita, ma'am? Okay na, 2:56, mag-picture pa tayo. Okay, so that's the last part of our discussion. I hope marami kayong natutunan, maraming takeaways. At kung nabitin kayo, comment. Uy, gusto pa pala. Meron at meron pa rin tayo magiging Q&A, Yes. QA forum. At pwede natin ma-discuss sa susunod yung tungkol nga sa interview. Yan, pwede nating gawin. So, yun guys, pabigyan naman kami ng heart, ng applause, and pa-celebrate for finishing our session for today. Sa Hmm. mga hindi po nasagot na questions, next time, sasagutin natin lahat yung iba. And thank you so much sa mga nag-join. I-plug ko na ma'am ang social media. Okay? Promoting ko na din ngayon ang social media ng Vein Philippines. We have Facebook, Instagram, TikTok at Vein Philippines. And also, we have Facebook group Work From Home by Vein Philippines at YouTube channel na Work at Home by Vein Philippines. Also, we have LinkedIn. Pa-follow, pa-connect na din dyan sa Vein Philippines naman din. So, yan lang guys. Ingat-ingat po sa scammer. Hindi po kami nang hihingi ng GCash Thank you. account at ng Telegram. So, pag may nag-message po sa inyo tapos nagbayad kayo, hindi na po kami yon. So, ingat-ingat lang po. So, yun lang. Nanggagamit lang sila. Ayan. So Yes. maraming salamat ulit sa inyo guys. See you again next week kung ano yung magiging topic. Subaybayan niyo lang kami sa aming mga socials na nabanggit kanina ni Bessie. And then, yun lamang po. See you again, same time, same place. Picture muna Yes. pala tayo. Oo nga, picture Sabi, tayo. Last na. refresh ko.